Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang statement ni Congressman Paulo Duterte tungkol sa biglaan na pag-impeach kay BP Inday Sara. 153 congressmen ang pumirma sa impeachment complaint. So, talagang kasado na po ang impeachment. Trial na ang susunod. Okay, ito. Basahin ko ipinost ito ni Optic Politics. Sabi niya, I am appalled and enraged, nagalit, by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. This administration is treading on dangerous ground. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words, this reckless abuse of power will not end in their favor. Okay, so paliwanag lang natin. Pasensya na kayo medyo maingay dito sa bahay na tinitirhan ko ngayon. May ongoing construction sa taas. Okay, so galit si Congressman Paulo Duterte. Sabi niya kung itong administrasyong ito is treading on dangerous ground, nananalaytay sa delikadong bangin ba or kalsada na anytime mahulog sila sa kapahamakan. So, binanggit niya yung rally ng Iglesia ni Cristo. More than 1 million. So, pag hindi nila yun, binaliwala na yun Hindi sila nakinig sa mensahe, the administration is blindly marching toward an even greater storm. Mapapahamak sila. Mali ang tinatahak nila. Sabi niya, ang Filipino people, hindi uupo lang basta-basta na nakatunganga. Gagawa ang Pilipino, lalo na yung 32 million Filipinos na bumoto kay BP Sara ng hakbang para proteksyonan ang kanilang boto. So, this is not just about BP Sara Duterte, sabi ng congressman. This is about the will of the Filipino people. Mark my words. Bantayan natin ito yung prediction niya. This reckless abuse of power will not end in their favor. It's a political gamble, sabi ni Sas Rogando Sasot. Isang sugal, malaking sugal itong ginawa ng mga kongresista, yung bigla ang pag-push sa impeachment. It will not end in their favor. Okay. Sabi naman ni Attorney Vic Rodriguez,
diversionary tactics lang ito para matabunan yung mas malaking issue, yung BICAM report na maraming blanco at nasa Supreme Court na yung petition at pinapasagot na ng Supreme Court ang Kongreso, Senado, Palasyo tungkol sa bagay na ito. So, para ang atensyon ng taong bayan mapunta na sa impeachment ni VP Sara at mawala ang atensyon natin doon sa real issue, yung unconstitutional 2025 national budget na kini-question sa Supreme Court. Anyway, relax lang tayo. Sabi nga ni Sas Ruganto Sasot na let's sit, relax, and enjoy the roller coaster ride. Ako, relax lang po ako. Hindi po ako nababahala para kay BP Inday Sara. Kayang-kaya ni BP Sara ito na lusutan. Lalo na ngayon na ang mga nakaupong senador, ulitin natin, yung mga posibleng boboto kay BP Sara for her acquittal. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Jinggoy Estrada, Senator Nancy Binay, Mig Subiri. 8 boto lang kailangan. 7 na yan. Sino pa? Posible, Loren Legarda, Cynthia Villar, Mark Villar, sino pa? Villanueva. Marami, may mag-a-abstain pa yan, yung mga magre-re-elect. Nako, mag-a-abstain yan, hindi yan boboto ng ano. So, tingnan natin. Kaya relax lang po tayo. Huwag po tayong mag-alala dahil ang katotohanan always prevail over goodness always prevail over darkness. Okay. Sa mga naniniwala na walang ginawa si BP Sara na serious enough to be impeached, let's relax. Kasi yung confidential funds, hintayin natin na may final judgment yung COA. Up to now, wala pa. Notice of disallowance pa lang yun. Kaya premature itong impeachment nila. Okay, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panonood sa ating mga videos at nagkakaroon tayo ng monetization. Ginagamit natin ang income sa channel na ito pagtulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Kahapon lang nagpadala tayo ng mga yero doon, pako, para ma-repair ang sira-sira nilang bahay or makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito kasama kayo sa pagtulong sa tribo. Una ni ang balay diri sa tower nga katong among nakita nga nagtukod siya og balay apan nagpakiluoy siya kay tungod kay wala siya ikapalit og gero. Karon nakaatop na niya og nakasalog na gyud. Nagpasalamat siya nga karon naa nay balay og kompleto na ay atop na niya nga natupan na niya og doon na siya salog. So makita na gid nato nga doon na kausaban sa una og sa una niya pagtukod og karon kay kadtong una kuan pa ni siya tukod ra ipatindog pa niya nga balay naghununa siya kung unsaon niya nga pamaagi nga makakuha siya og sin karon nagpasalamat siya nga nakaatop na panalanginan og karon maayo na ang ilang balay kay doon na nay salog doon na nay atop na anay una ni siya nga mga hero nga naghatag sa iyaha. Pasalamat sa mga doon na unsay mong ikasulti karon nga kuan deng unsay mong kasulti karon nga bag unay mong atop o nakasalog na pud mo bag unay niyong balay. Una salamat kay sa Ginoo gitubag niya akong mga pagampo na makabalay gyud mi ug salamat pud sa nag sponsor ani nga matagaan mi og sin labi na tagatan-aw sa YouTube. Dagan kay salamat. Og sa lansang nahatag pod sa imuha. Ang lansang pod kay naman minapalit. Gamay na lang. Nahatagan mo og lansang. So kompleto ang nahatag sa imo lansang og giro. Og karon kompleto na imong balay. Mopod ni ang iyang anak, yang mama niya, una sila. Ang nagpasalamat lagi kay karon daw human na gyud.
Sa una, dugay-dugay ni nga ilang balay ng kuan, nagplano sila apan wala sila ikapalit. Karon nagpasalamat sila nga tagaan og giro. Karon bag-o na aduna nay kausaban, aduna nay atop nga yero nga bag-o og aduna nay salog. O mo na ni siya ang ilang balay nga makita. Doon na nagduk-duk-duk na sila, nagsalog, ilang gilansangan lagi. Nagpasalamat sila natabangan. Kining iyang mama pod, naglingkod-lingkod pod sa bag-o nga balay sa iyang anak. Kay maayo na daw nga natabangan sila. Ug nagpasalamat pod sila sa channel YouTube nga nananaw nga naluoy sa nagbalay nga walay kapalitin taon tungod sa kalisod. Og salamat. Og mora to ante, salamat. Oo, sige, salamat po.